magbigay lamang ng salot sa Pilipinas at magbigay malas sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, atin pong dinidiscuss kasi napaka-importante po para maintindihan natin na wag po natin nilalanglang ang mga congressman kasi iniisip natin ang focus natin sa mga eleksyon ay yung senador lang. Hindi po, alam nyo, malaking bagay po ang ginagawa ng mga kongresista. Kaya nga po pag meron tayong matinong kongresista ay marami pong magandang magagawa ho ito. Pero pag sila po ay mga tolongge, sila po ay mga gago, malaki po ang katarantaduhang na ipapakalat dito sa bayan natin. Kaya importante natin makilala ang mga congressman natin na bastos, ika nga. At saka mga congressman natin na walang ginawa kung hindi mamulitika. At ngayong araw na ito si Marcoleta, meron sinabihang bastos. Sino kaya itong bastos na ito? Panoorin po natin. At marami tayong matututunan dito sa mga diskusyon na ni Marcoleta at ng kanyang mga kasamahan sa isang network na alam niyo man natin po, ito po ay napakalawak na network dahil din po sa kanilang samahan. Alam nyo, panoorin po natin ito. Ang ganda po ng kanilang diskusyon. Ito ay isa sa mga paborito kong programa na napapanood po sa YouTube. Sana lang, wag lang po tayo i-copyright. Mga sir, mga ma'am. Ako po'y bilibu sa inyo at kaya nga po bibigyan ko na reaction kasi gusto ko pa pong kumalat po ang inyong programa para po sa alam mo, marami pong matutong mga kababayan natin. Marami po kasi sa mga kababayan natin ang nalilinlang. At marami rin po sa kababayan natin, maraming salamat naman din po sa Diyos, nanonood din po itong channel natin, lalong-lalo na daw po yung mga masa. Balita ko nga, pati po daw yung mga pag nagta-tricycle minsan, nanonood kahit nagbumotor. Biro lang, huwag yung gagawin yan, ha? Kahit po daw kung saan-saan, napapanood po daw itong channel natin. Kaya minarapat kong gamitin itong programa ninyo dahil napakarami nating matututunan dito mga kababayan. Kahit po tayo mga ordinaryong Pilipino lamang, marami ho tayong kaalaman na makukuha po kay Congressman Marcoleta at itong dalawa niya pong kasama sa programang ito. Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok, pasok, pasok! Mga miyembro at mga opisyalis ng Quadcom, ano ba yun? Parang tatlong katangian yun kong no? Meron isa yung bastos. Yung kabaligtaran ng bastos. Di mabait. Magalang. Magalang. Ano ba naman? Alam mo, natutuwa ako sa batuhan nila dito. Walang biro. Kasi minsan si Congressman Marcoleta, binabara din niya yung mga kasamahan niya. Nakakatuwa. Ito talaga si Congressman Marcoleta ang masasabi nating totoong tao talaga. At saka dapat dito kay Marcoleta, Congressman, bigyan po natin ng isang masaganang Banateros Award. Hindi, nakakatuwa po. Pero papabiro lang naman yung kanyang mga hirit, pero nakakatuwa po. Alam niyo kayo Nelson. Magana, taga Pampanga yan. Pagka nagdi-discuss tayo, kailangan mabilis kayo. Kasi gusto kong ipa-translate kaya gali. Kasi gusto ko yung... Alam mo, walang biro. Bigla tuloy akong kinabahan kung sakaling ma-interview natin ito. Hindi kasi alam nyo, matalino kasi si Marcoleta. Napakatalinong mama. Alam mo, ito talaga ang dapat mapasok sa gobyerno. Napakatalino. Alam mo, sinubaybayan ko ito. Sumikat ito nung panahon ng ABS-CBN. Talagang detalyado. Talagang pag nag-discuss, talagang alam mo yung hindi mo maloloko, ika nga. Sa alam mo yun, ang nakikita ko ho dito, walang biro, yung tatay ko po. Kasi po ang tatay ko, abogado. So mula nung bata po kami ni Coach Oli, talaga namang pagdating sa diskusyunan, pagdating sa pagpapaalam, hindi ka makakalusot. Pagka, alam mo yun, pagka ikaw ay nagpapalusot, alam mo yung mga batang nagdadahil, hindi ka makakalusot. Kaya feeling ko dito kay Congressman Marcoleta, yung anak nito, matikas Alam mo yun, mahirap magpalusot sa mama na to.
Dahil ang taas ng standard ng kanyang lohika eh. Panoorin natin. Yung pangunawa talaga. Opo. Kasi layman tayo eh. Sa ganang Ang mamamayan alam tayo, natin medyo napa-English ng konti, kailangan ma-translate natin Yo, kagad. yan. Kaya susubukan ko ng aking buong kakayanan na mai-translate ang mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Ngayon pa lang bang po, sir, pagpasensya nyo na kung medyo magkakamali ako minsan, ha? Medyo mahirap matarok ang inyong pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Pero pipilitan natin, alam nyo, matagal-tagal na rin ito. Ito yung pagkatapos ng Quadcom hearing ni Pangulong Duterte. Pero ilang beses ko pinanood ito. Sinisigurado ko may paliwanag ko ng tama. Baka mamaya bigla ako makatanggap ng text. Mali-mali naman yung sinasabi mo kay Marcoleta. Kaya talaga, pag-usapan natin to. Pakinggan niyo, pag hindi niyo napanood dito, malaking bagay ang mamimiss ninyo. Hanggang dulo, malaman. Matututo talaga kayo. Yung matututunan yung 4 na taon sa kolehiyo ay matututunan nyo dito sa programa na ito. Ayoko yung maisip nila na kung ano-ano pinagsasabi ng mga kailangan itagalog mo. Pasok pa lang na, sir. The best ka talaga. Hindi, nakakatuwa.